June 5, 2026, Biyernes. Simula na ng tag-ulan ayon sa Pag-asa at nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression o Bagyong Esther. Maulan kaya ingat po ha mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. NBI, nilinaw na ibeberipika pa ang mga ulat na nakita umano si Senator Ronald De La Rosa sa isang yate patungong probinsya. Integrated Bar of the Philippines, sinabing legal ang quorum ng bagong mayorya na nagtalaga kay Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Magkahalong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Inflation noong Mayo, bumagal sa 6.8% ayon sa PSA. At Pinoy tennis ace Alex Yala umabante sa Birmingham Open Quarterfinals. Napanatili ng Tropical Depression Esther ang kanyang lakas habang patuloy na tinatahak ang direksyon pasilangan ng Taiwan. Ayon sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang Tropical Depression 250 kilometers sa hill ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hangin na aabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometers per hour. Nanatili naman na nakataas ang storm signal number 1 sa Batanes. Inaasahan na magdadala ng malalakas na hangin ang tropical depression. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalabas ang Esther ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga bago tumungo sa timog na bahagi ng Japan. Abiso sa mga motorista, asahan po ang oil price hike sa diesel at kerosene pero may rollback naman sa presyo ng gasolina. Batay sa 4 na araw na trading ng Mean of Platts Singapore, may 4 na pisong oil price hike sa kada litro ng diesel. Rollback naman na piso kada litro sa gasolina. At dagdag naman ng 5 piso at 30 sentimo sa kada litro ng kerosene. Bunsod ito ng pangamba na mas mahabang supply disruption matapos suspindihin ang negosasyon para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Patuloy na iginigiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Pero ang mga legal expert at kapwa dati at kasalukuyang mambabatas ang nagsabi na legal ang palit-liderato sa Senado noong Miyerkules kung saan si Senator Sherwin Gatchalian ang itinalagang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad. I call to order. Patapos na ang linggo pero tila malayo pa ang ending ng kaguluhan sa Senado. Ang issue naman ngayon, kung sino nga ba ang talagang may hawak ng liderato. Sa isinagawang pulong ng Cayetano Block kahapon, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi legal ang nangyaring palit-liderato noong June 3. Section 2. The officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. All its members, 13 po ang kailangan. Should there be more than one candidate, etc. So, the legitimate Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Pero para sa ilang mambabatas at legal experts, sapat ang bilang na 12 para magkaroon ng quorum at makabuo ng bagong liderato. Sa social media post, nasa 29 na legal scholars, law school deans at church leaders, kabilang na sina Archbishop Socrates Villegas at retired Justice Adolfo Ascuna, ang nagsabing umiiral sa konstitusyon ang paggana ng lehislatura. Halimbawa na lamang anila, kung pumanaw ang isang senador, ay bababa ang kabuuang bilang na kinakailangan para sa isang quorum dahil nagbago
magbabago din ang bilang ng mga senador na makakapagtrabaho na may buong kapasidad. Ang halimbawa nilang ito ay maihahalin tulad din sa kasalukuyang sitwasyon kung saan si Senator Jinggoy Estrada ay kasalukuyang nililitis, habang nagtatago naman ang puganting si Senator Ronald De La Rosa. Ipinaliwanag din ng Integrated Bar of the Philippines na dahil legal ang nangyaring quorum, legal din ang lahat ng mosyon, resolusyon at desisyon na naipasa noong sesyon ng June 3. Iginiit naman ni dating Senate President Franklin Drilon na si Senator Sherwin Gatchalian ang mananatiling kinikilalang pinuno ngayon sa sesyon hanggat hindi naglalabas ng desisyon ang Korte Suprema. Ito ay kahit pa iginigiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang mananatiling Senate President dahil wala pa namang naihahalal na bagong Senate President at nananatiling bakante ang posisyon. Pwede nga nang sabihin yun. Wala namang nagsasabi na mali yun kung hindi ang magsasabi nun ang Korte Suprema. Habang hindi pa po nagsasalita ang Korte Suprema, ang sitwasyon po ang Win Gatchalian, ang acting Senate President, at sa ilalim ng ating patakaran ng ating batas, there is regularity in the performance of official functions. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pinagsabihan ng Malacanang ang mga senador na ayusin ang mga sarili o get your acts together para maipagpatuloy ang trabaho. Ito ay sa harap na patuloy na bangayan ng mayorya at minorya sa Senado. Alamin nga natin ang pulso ng Malacanang sa issue ng Senado at iba pang mga issue dito sa bayan. Makakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi po, Yusek Claire, at welcome back sa Arangkada Balita. Yes, magandang gabi sa iyo, Jack, at sa lahat na nakikinig sa inyong programa sa Arangkada Balita. Good afternoon po. Yes, Yusek Claire, official, sino ho ba talagang kinikilala po ng palasyo bilang namumuno ngayon sa Senado po? Kinikilala po ng palasyo ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maliwanag po yan sa ating mga mensahe. Ito po, may mga binitiwan po na salita si Senator Alan Peter Cayetano na yung mga ilang miyembro daw po ng bagong mayorya, lalo na yung solid block, yung SB11 na tinatawag nga, ay nagtungo daw sa Malacanang bago ang pagbabago ng mga officials or liderato sa Senado. Ano po ang reaksyon niyo dito? Makailang ulitin po natin sinagot ito. Wala po tayong impormasyong nasasagap na ganyan. So, malamang ay kanya lamang yung naratibo. Pero yun, Yusek Claire, bukod doon sa nagsalita na nung nakaraang araw ang ating Pangulo, tungkol dito sa nangyayari ang sinasabi natin ng power struggle sa Senado, ngayon, currently, ano yung reaction po niya na latest po? Nakausap niyo ba siya tungkol dito? Opo, sinabi niya nga po, di ba, nung sa media mismo, sinabi ng Pangulo na get back to work. Siyempre po naaalarma na rin po ang Pangulo dahil marami po mga bills na napepending. Marami po dapat na maayos. Unang-una po ang isa sa mga gustong maipasa sana ng Pangulo na batas ay yung Anti-Political Dynasty Bill. Sa ating pagkakaalam sa House of Representatives ay halos patapos na sila. So, ang version na lamang po ng Senado ang ating malaman at para po ma-actionan po ng Pangulo to dahil isa po ito sa priority bills ng Pangulo. Gusto po talaga niya itong anti-dynasty, anti-political dynasty bill. At ito nga po, gaano kalaki epekto sa pambansang ekonomiya nga nito sa nangyayari dyan sa Senado? Tsaka totoo po ba na naging isa ito sa naging problema? Bakit yung naging failed bid natin sa UN Security Council? Isa ito. Isa ito. Hindi ko sinasabing ito lang. Isa ito sa maaaring naging dahilan dahil syempre kung ang nagiging impresyon ng ibang mga bansa ay negatibo dahil sa nakikita nilang ingay, lalo-lalo na mga public servants sa matataas na posisyon, ay hindi man lang magkaroon ng kooperasyon. Hindi nagiging maganda ito sa paningin ng ibang mga bansa, no? At pero sa ating pagkakaalam ay meron pa yatang ibang malalim na dahilan. Yan po ay ayon kay Secretary Tez Lazaro. And Yusek Claire, sakali ho ba ay yun nga, may plano ho bang mag-request ng special session sa Senado ang Pangulo? At kung sakali, kanino niya ito i-address? Kasi dalawa nga yung nagkiklaim po ng leadership. Kung anumang official na request na manggagaling po kay kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, yan po ang tatanggapin ng palasyo. At darating kaya tayo sa point, Yusek Claire, na baka para
although alam ko naman na as much as possible, gusto talaga na Malacanang ay hands-off nga dito sa nangyayari problema sa Senado, ay ipapatawag niya itong dalawang, yung current leader at yung dating Senate President para siguro magkaroon na ng kaayusan. Isa ho ba yan sa kinoconsider? Sa ngayon, hindi ko masasabi, ayokong pangunahan ng Pangulo dahil mahirap din po magkaroon ng ganitong suggestion dahil iba po ang mga naratibo ni Senator Alan Cayetano. Bawat salita, bawat konting kilos ng Pangulo, binibigay niya ng ibang interpretasyon. So baka sabihin na naman, dinidiktahan ng Senado, hindi po ganyan ng Pangulo. So kung kaya po nilang iresolba ang mga gusot nila dyan sa Senado, na hindi naman to force majeure, to ay gawa nila. Gawa nila to at kaya nila itong iresolba dahil malalaki na sila, mga public servant sila, may mga puso at utak naman sila mga gamit para maayos ito at para hindi na maapektuhan yung buong bansa. Pero kapag kinakailangan po nila ang tulong ng Pangulo, hindi naman po mag-hesitate ang Pangulo na magbigay ng kanyang suwestyon at ng kanyang serbisyo para maayos po ang gulo dyan. Yusek Claire, kunin ko yung reaction nyo sa ginawang, actually, hindi nga hearing yun. Sinasabi nga po at kung tama yung rinig ko, ang term ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na parang gathering nga yung ginawa kapon at hindi yung hearing. Pero ano po ang take po ng Malacanang lalo na? At isa si Pangulo Ferdinand Marcos sa pinangalanan na tumanggap daw ng pera. Hindi na to bago sa mga sinasabing bayarang witnesses na 18 ex-Marines or 18 ex-soldiers. Hindi na po ito bago. Talagang ito yung nais nila. At tingnan natin kung sino ba yung nasa likod niyan. Sino ba ang kumukumpas dyan? Inamin naman nila sa isang interview ni Atty. Baligod na itong mga taong ito ay walang trabaho at sila ang nagbibigay ng suporta, financial. No? Financial assistance sa mga taong ito. So sila ba ay nagigipit, kumakapit sa patalim? Pero tingnan natin sino ba yung mga behind dyan. Si Mike Defensor. Isa to sa gustong magpatanggal sa kay Pangulo sa pwesto. So ano pa nga asahan natin dyan? At itong mga nagpapahiring dito, ano ba yung nais nila? Doon na lang tayo tumingin . Ano ba ang nais nila dito? Katotohanan? Laban ba talaga sila sa korupsyon? O laban lamang sila sa administrasyon? Jack, tandaan natin, sila din, sinasabi nila ngayon ay sila ay concerned sa issue ng korupsyon, pero parang ito ring mga taong ito ang ayaw magpatuloy ng impeachment. Yun nga po yung inaano dito, bakit pinipilit sa mga oras na ito, itong flood control anomaly, yung kumbaga yung investigation. Ngayon, nagkaroon naman ng partial report na dati yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman sila pumirma at nagreklamo din naman sila nung inaresto na si Senator Jinggoy. Kung gusto talaga nila accountability, nandun na yung opportunity noon. Tama ka, Jack. Tama ka dyan. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan sinasabi mo. Kasi kung lahat sila talaga ay concerned sa korupsyon, lahat ito pa ay imbestigahan. Walang sinuhin, walang ipagtatanggol, walang kakanlungin. Diba? So dapat pantay-pantay ang tingin. Pero sabi nga natin, kapag nandiyan sa likod ng mga to, si Mike Defensor, alam na natin kung anong ibig sabihin yan. And Attorney Claire, may mga nagsasabi din na analyst na kung hindi talaga official yung ginawang hearing kahapon, so hindi siya in aid of legislation. So may mga nagsasabi is parang, actually, I think si Senator Raffy Tulfo yung nagsabi na parang destabilization, parte ito ng destabilization plot. Sa ating pagkakatingin, ganun din. Kasi kung totoo ito, Jeka, kung totoong meron silang ebidensya, matibay na ebidensya, hindi nila hihintayin pa na sila magsalita dito sa Senado, kasama si Mike Defensor, sa pagtawag ni Senator Pia, sa pagtawag ni Senator Marcoleta, pwede silang dumiretso sa ombudsman kung kompleto sila ng ebidensya. Diba? At ipamigay nila yan kung gusto nila sa media para mabusisi. Pero bakit kinakailangan pa silang dumulog at pumunta sa Senado at pangalanan yung mga taong mukhang kalaban nila? And ito, Attorney Claire, nung may mga marami talagang humihingi na nung una mag-resign na bilang Senate President, ito si Senator Alan Peter Cayetano. Pero kayo po, ano ang reaction nyo or ano yung take nyo dito sa mga ikinikilos niya na masyadong aggressive? Pero nung tayo naman ng mga ilang araw ay hindi naman siya pumapasok.
intensyon yon sa ating pagkakatingin, no? Binoykot niya para hindi talaga magkaroon ng quorum. Tandaan natin na sinadya ito at mukhang nagtawag pa siya dahil noong arestuhin itong si Senator Jinggoy, ay hindi na siya bumalik habang hinihintay siya ng ilang mga minority at that time, no? Para makapagtrabaho, pero hindi siya sumilpot, hindi sila sumupot, sumipot, hindi sila sumipot. Pati yung ibang mga kaalyado niya hindi rin sumipot. So sadya ito. Sinadya pa ito, pero tandaan natin, sino bang apektado dito? Hindi lang sila. Bansa, ekonomiya apektado rito. Jake, ang gusto ba nila, i-hostage yung Senado at sabihin, wala kayong quorum, hindi kami umaaten. So, wala na magiging trabaho dahil hindi kayo umaaten. Ito nga, Atty. Claire, may iba naman tayo. Sino man natin si politika, ito ngayon kanina ay bumagal nga yung inflation. Pero sa kabila nga ito na medyo magulo, yung nangyayari po sa Senado, ano po reaction nyo na eventually medyo nakaka-recover na yung ekonomiya natin? Ito nga, Jack, sa totoo lang, sa mga meetings na pinupuntahan, pinapatawag ng Pangulo, lahat po talaga ang tutok ay para maiangat ang buhay ng bawat Pilipino kahit na meron tayong kinakaharap na global oil crisis. Yan talaga ang utos ng Pangulo Jack, sa totoo lang, ang sabi niya, hindi dapat maputol ang supply ng fuel. Kasi once na putol ang supply niyan, hindi na natin pag-uusapan ng presyo kasi walang supply. Kailangan, utos niya talaga tumariin kay Secretary Sharon Garin ng DOE. Kailangan na may supply. Kasi otherwise, mas mahihirapan tayo pag walang supply. So, kung presyo man, wala tayong magagawa sa presyo kasi hindi tayo nagdidikta niyang presyo. Nagkataon na may crisis sa Middle East, pero at least dapat may supply. So, saka na natin, kumbaga, kahit yung presyo, tulungan na lang natin yung ibang kababayan natin na maiangat sila. At yung impact ng oil crisis sa Middle East ay hindi masyadong maramdaman, pero syempre ramdam pa rin to. Pero dapat ang supply ay continuous sa bansa natin para tuloy-tuloy lang ang negosyo, ang trabaho, lahat tuloy-tuloy. So, of course, magandang balita po na bumabagal po ang inflation rate. Pero hindi dapat tayo magpakampante. Jack, unang-una, nandiyan ang maiingay sa Senado. Nakakaapekto yan. Pangalawa, parating pa rin ang El Nino. At nandiyan pa rin yung crisis sa Middle East. So tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng Pangulo at ng mga concerned agencies natin. Lahat po ito ay tinututukan para po medyo malesen po yung impact nito sa atin. And huling tanong lang, Atty. Claire, no, kung mapapansin natin na medyo natahimik na yung kabilang panig na laging kine-question yung kalusugan ng ating Pangulo. Ito, malapit na ngayon at nakita natin very active na ulit or lagi naman nasa trabaho ng ating Pangulo. Pero kamusta nga po yung kanyang mga physical fitness activities po? Si Pangulo po kasi, nag-gym po kasi to. Nag-gym po talaga siya. So, at okay na po siya. Yung kanyang diverticulitis ay ayon sa kanya ay maayos na po siya. Wala na siya nararamdamang sakit. So, siguro, syempre yung diet niya pa rin, titignan niya pa rin, pero nakakain niya na po lahat yung gusto niya. At naka-ready na ho tayo para sa SONA. Definitely, opo. Ready na po si Pangulo. Okay, maraming salamat po. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Happy weekend, ma'am. At ingat po kayo. Happy weekend, Jack. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Magandang araw. Naniniwala ang ilang mambabatas na isang tangkang pag-antala sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang muling paglutang ng tinaguriang 18 ex-Marines sa Senado kahapon. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Muli na namang lumutang ang pangalan ng ilang politiko sa pagharap sa Senado ng mga nagpakilalang dating sundalo na naging bagmen umano ni dating Congressman Zaldico. Ilan sa mga lumutang na pangalan ay mga dating kongresista na miyembro ng Makabayan Bloc. Si former Kabataan Party List Congressman Raul Manuel, dating Gabriela Women's Party List Congressman Arlene Brosas, at dating ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro. Kaya tinitingnan natin ito na diversionary tactics dahil alam natin susulong na yung impeachment complaint at gusto nilang mag-create ng senaryo na kung saan mawawalan ng kredibilidad itong mangyayaring impeachment. So tinitingnan natin ito na desperadong
ano siya, no, political demolition sa mga makabayan at saka yung mga nagsusulong ng impeachment. Ayon sa mga dating sundalo, ilang beses umanong nakikipagkita ang tatlo kay Ko at umuuwi na may mga dala ng paper bag na naglalaman ng salapi. Giit ng makabayan, walang katotohanan ang mga alegasyon at kahit sino ay may kakayanang pumeke ng litrato sa ngalan ng mga paratang. Naniniwala rin si House Prosecution Panel Member Joel Chua na parte ito ng malawakang plano na ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment at maantala ang nakatakdasa ng trial sa July 6. Yun po kasi talaga yung gusto nila, no? Gusto nilang gawin. Kaya lahat po ng klase ng circus at saka sarsuela ay ginagawa na po nila para maantala at saka para malihis itong mga usapin na to. Pero kami po siyempre optimistic pa rin kami. Basta't kami po malaka-focus lamang dito. Pinuna rin ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adiong ang nasabing hearing. Sa halip kasi na ituon sa flood control projects, tila tina-target ang mga tao ng Kamara. Tinanong din niya kung lehitimo pa bang investigasyon ang nagaganap o isa na itong pagtatangkang pahinain ang mga mag-uusig bago pa man magsimula ang paglilitis. Idinawit din muli ang pangalan ni mamamayang Liberal Party List Congressman Laila De Lima. Nanindigan si De Lima na kasinungalingan ang alegasyon at tinawag pa na questionable ang hearing sa Senado. Panawagan nila sa publiko manatiling mapanuri at huwag magpalihis sa mga pangunahing isyu dahil ang nararapat nila ay isang patas at maayos na paglilitis na nakabatay sa mga katotohanan at ebidensya. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Kanya-kanyang mga pahayag ang magkabilang kampo ng mayorya at minorya sa Senado. Sino ba ang tama at sino ang mali? Alamin natin mula sa isang veteran litigator na si Attorney Lorna Kapunan. Magandang gabi, Attorney Kapunan. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi sa inyong lahat at sa mga loyal followers ng Arangkada Balita. Maraming salamat, Attorney Kapunan. Sinabi niyo kamakailan na pwedeng kasuhan ng mga taxpayer, si Cayetano, ng dereliction of duty or wastage of public funds dahil raw sa pananabotahe sa sesyon. Ngayong opisyal nang kinilala ng Malacanang si Senator Win Gatchalian, lalo bang lumakas ang legal basis para panagutin si Senator Cayetano? Actually, klarong-klaro no, na ang ginawa nila lalong-lalo na kahapon, nung nag-convene ang tinatawag na Blue Ribbon Committee, wala namang Senate staff, walang secretary, walang records, no? At talagang wastage yan ng public resource. Because alam naman natin, sa Monday, magkakaroon ng isang Blue Ribbon Committee and under the new head, no, si Erwin Tulfo. So anong gagawin ng Blue Ribbon Committee? Legitimate Blue Ribbon Committee, inanalify nila yung hearings yesterday at saka yung hearings today ng Marines, no? So wastage yan ng public resource. Kung ako ang isang taxpayer, no? Well, I am a taxpayer, pwede na tayong may legal capacity to sue kasi hindi ka pwedeng dumiretso sa Supreme Court, no? Kung wala kang capacity to sue or legal standing to sue, tinatawag na yun, personality to sue. Itong nabalitaan natin, 25 million a day ang operational cost ng Senate. Sayang yon on the days of suspension na hindi naman legally suspended, no? Nag-boycott ang then majority, talagang pwedeng iakyat yan sa Supreme Court. At nag-conduct pa rin ng hearing si Senator Pia Cayetano nga po kahapon kasama si Senator Marcoleta, habang si Senator Erwin Tulfo naman ay may hiwalay na hearing sa Lunes. Attorney, maituturing ba na illegal o walang bisa ang binitawang testimonya ng 18 ex-Marines sa hearing ng mga Cayetano? Klarong-klaro naman na first of all, hindi credible ang mga witnesses, no? Yung mga Marines na yan, Marine mismo. Our own Philippine Marines are saying all of these 18 Marines, 4 lang ang talagang Marines dyan. Ano? So ano yung personality nung sinasabi nilang ex-Marines? No?
parang nangyari circus, no? Kumuha sila ng mga tao, mga alleged witnesses, at gumawa ng istorya. Hindi lang incredible o walang credibility ang mga witnesses, pati yung story nila, yung narrative nila, walang credibility. Isa-isa lumalabas ang members ng House of Representatives na hindi sila, lalo-lalo na Makabayan Bloc, no? They're saying na wala naman silang tinanggap, no? But obviously, itong Makabayan Bloc, original complainants yan sa impeachment complaint, no? Yung first impeachment complaint. So, lahat ata ng mga involved sa impeachment as prosecutors against Sara or members of the House of Representatives which endorsed the filing of the articles of impeachment sa Senate, hinanapan ng kaso. At saka telling na yung mga affidavits nila ngayon o sinabi nila ngayon, wala naman sa affidavit, walang sworn statement. No? Sinabi nga ni Attorney Baligod, bago daw yung mga discoveries nila, bago yung sinasabi nila at mag-execute daw sila ng affidavit. So anong validity? There is no legal significance. Hearsay lahat sa ebidensya. No? We lawyers, no evidence that has no proof or sinabi lang o gawa-gawa lang is not only hearsay, it can be excluded in a regular court of law, lalong-lalo na sa Senado, no, na hindi naman naman duly convened ng majority ng itong tatlo, no. Usurpation nga yan, no? Usurpation of the legal powers of the legitimate Blue Ribbon Committee. Nabalitaan ko rin na nag-file na ng sarili-sariling cyber libel cases, tsaka perjury cases ang cert sa mga senador, no? Opo. I'm sorry, Congressman already filed. Since the first time na in-expose nila ito sa Club Pilipino, magdadagdag pa rin ata sila ngayon after that alleged expose nitong nakaraang 2 araw. So, anong mangyayari dyan? Di kaso na naman, ang haharapin nila, hindi lang yun. Yung mga conspirators, no, siguro, hindi naman naisip ng Marines ito, no, merong gumagawa ng nag-o-orchestrate, no. Kumbaga sa orchestra, sino ang conductor? Dapat yun ang hanapin. Who is the mastermind? Is it Alan Peter? Is it Marcoleta? Is it Mike Defensor? Is it Baligod? Who is masterminding this whole orchestration? And why are they doing it? Bakit nila ginagawa yan ngayon? So sino po ang mga pwedeng kasuhan sa ganitong klase ng hearing? For example, bukod sa 18 Marines, pwede bang kasuhan din itong si Attorney Baligod, yung kanilang abogado, at yung mga nagpatawag sa kanila sa isang sinasabi nyo ang illegal na hearing na nangyari po kahapon? Let's say yung mga senador na nandun, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Marcoleta as well. I think my opinion there is yes, pwede silang kasuhan because this appears to be a conspiracy. Ang conspiracy sa batas, the act of one is the act of all. Kung sino man ang mastermind dyan, meron talagang parang konsyerto nga, no? Singing one song, singing one melody na out of tune naman. At pwede silang kasuhan, especially since the Senate was not in session and they knew that. And then meron pa silang veiled threat na yung mga Senate staff na hindi nag-cooperate. Yung secretary, yung sergeant at arms, at all the other Senate staffs na hindi nag-cooperate, pwede daw kasuhan ng the revised penal code. Anong tawag doon? Coercion. Abuse of public office, coercion, ang ginawa ng isang Senate President. Kung mapapatunayan na talagang although sinasabi niya na let your conscience be your guide, no? Lagi na lang sinasabi niya, he always brandishes the Constitution, sundan daw ang Constitution, sundan daw ang Senate rules, at sundan daw ang Bible. But the new majority is saying
walk your talk, no? Follow the Constitution, follow the Senate rules, and do not use the name of the Lord God in vain, no? Opo. Because violation talaga yung ginagawa niya. And parang if I may say, this is already a kind word. I think he's delusional. Parang Caligula, no? Opo. When the house is burning, tawa na lang sila ng tawa. Gawa tayo ng senaryo dito. Well, Ayun that's na nga what po. public to appreciate na lang. And habang nangyayari nga po ang lahat ng ito, Attorney Kapunan, kayo na rin po nagsabi, wastage of public funds, all this time and effort, and maraming mga batas ang hindi naipapasa, di ba, dahil sa kanila. So, papaano po ba yan? How is this also affecting the Filipino people po? Itong mga nangyayaring kaguluhan sa Senado, whether you're DDS, anti-DDS, hindi ho sila nagkakasundo. Tama kayo, no, na that observation is correct, no? Because when they say, parang pagod na tayo na sa mga explanation nila na we are just upholding the integrity of the institution, no? But they are the ones, no? This minority, new minority are the ones destroying the very institution that they claim that they are defending. Kitang-kita ng taong bayan yan. In fact, they have become a laughing stock already because obvious na ayaw nila i-turn over yung power. Five former Senate presidents have already said publicly to Senate President Alan Peter, resign. You are the whole cause of this commotion, of this mess, of this gulo in the Senate. And Alan Peter keeps saying, I can resign anytime. Well, the time to resign is now. Well, we only need one more senator to go to the new majority block, para maging 13, para matapos na sana ang lahat ng ito, no? Ngayon, in the meantime, while that's not happening and we're still like may deadlock, marami ang nagsasabi na ito na nga, no? Baka pwede naman puwasukan na ito ng Korte Suprema. Dahil, sabi nyo nga, paulit-ulit natin sinasabi, taong bayan po ang nahihirapan at apektado sa nangyayari ngayon. Ano pong pwedeng gawin ng Korte Suprema? I think, although pwedeng dalhin sa Korte Suprema ito, sa palagay ko, malinaw na malinaw ang jurisprudence dyan. Your legal experts, your senators, your deans, your law professors have been quoted as saying, and I agree, there is precedent in Abilino versus Cruz. The same situation happened. What is the definition of a quorum? The same precedent happened when Senator Franklin Drilon was Senate President. Exactly the same, no? Nung 24 senators sila, 4 ang abroad, 3 ang under investigation, could not be under the coercive powers. So pinalitan nila ang basis ng 1/2 plus 1 quorum. Exactly the same, so 12. And among the 12, alam naman natin, among the 12 then, during that time, were the Cayetano brother and sister, and Loren Legarda. So we are saying now, why are you questioning the quorum now when it was convenient for you? And several times in the past, hindi naman kayo nagreklamo. Opo. Ayan Yes. po, taong bayan na lang po ang huhusga, no? Lalong-lalo na pagdating ng 2028. Mukhang lahat ito lead to 2028. Maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan. Magandang gabi po. Thank you at magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig. Samantala, tinawag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na gathering o pagtitipon lamang ang ginawang investigasyon ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa issue ng flood control kahapon. Giit ni Gatchalian, hindi opisyal ang mga pahayag sa nasabing pagtitipon. Nauna rito, iniuugnay ng 18 ex-marine si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang senador sa anomalya sa flood control. Ayon kay Gatchalian, maaring iharap ulit ang mga testigo sa formal na pagdinig. Dagdag pa niya, dapat sa official hearing ilahad ang buong katotohanan.
Matapos ang ilang buwang pagtaas ng presyo ng petrolyo, naitala na ang unang pagbagal ng inflation ngayong taon sa buwan ng Mayo. Magtutuloy-tuloy kaya ito sa mga susunod na buwan? Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Matapos ang pagbilis ng inflation dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng bilihin bunsod ng sigalot sa gitnang silangan, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagbagal ng inflation sa 6.8% noong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Ito ang unang pagbagal ng inflation ngayong 2026 kung saan naapektuhan ang buong mundo ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang bilihin dahil sa gyera sa gitnang silangan. Dahil dito, nasa 4.5% na ang year-to-date inflation, bahagyang mas mataas sa forecast ng gobyerno na 2 hanggang 4%. Pangunahing dahilan nito ang pagbagal ng transportation inflation sa 16.2% dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Ang major contributors dito ay yung pagbaba ng presyo ng diesel noong Mayo. Ang ating inflation rate dyan ay nasa 58.5%. Noong Abril kasi triple digit itong inflation rate year on year, 122.7%. Pangalawa, yung gasolina, noong Mayo ito ay nasa 51.6%, kumpara noong Abril naman na slightly higher at 59.6%. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at inumin, pabahay, tubig, kuryente, LPG at iba pa. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, nakatulong ang maagap na pagpapatupad ng mga polisiya ng gobyerno tulad ng ayuda at service contracting program para maibsan ang epekto ng krisis sa bansa. Ang problema lang, may panibagong mga banta sa presyo ng mga bilihin sa mga susunod na buwan, ang tag-ulan at ang El Nino. Ang risk moving forward would really be the impact of external factors sa fuel and energy, commodities, and yung ating presyo ng pagkain. Dahil dito, tuloy pa rin ang mga hakbang ng gobyerno para mapanatiling stable ang presyo ng bilihin at protektahan ang purchasing power ng mga pamilyang Pilipino. Plano ding buhayin muli ang El Nino Task Force para masiguro ang tuloy-tuloy na kita ng mga magsasaka gaya na lang ng cloud seeding operation, solar-powered irrigation system at marami pang iba. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Naglabas muli ng sabina ang National Bureau of Investigation sa 18 ex-Marines at kay dating Congressman Mike Defensor. Kasunod dito ng impormasyon na binayaran umano ng 5 milyong piso ni Defensor ang mga dating sundalo kapalit ng kanilang testimonya sa flood control scandal. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda. Malalaking personalidad ang binunyag ng 18 ex-Marines sa pagharap nila sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black kaugnay ng flood control projects. Mali-maleta umano ang na-deliver nila na may halagang 20 to 40 million pesos. Kabilang dyan ang mga miyembro ng Kamara, pati na sina Senator Vicente Tito Soto III at Senator Erwin Tulfo. Ang mga aligasyon, tinabla agad ng National Bureau of Investigation. May nakuwang impormasyon kasi si NBI Director Attorney Melvin Matibag mula sa partner ng anak ng isa sa mga ex-Marines. Bayad daw ang paglantad ng mga dating sundalo. Napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor. Sinhulan umano ni dating Congressman Mike Defensor ang mga ex-Marines ng 5 milyong piso kapalit ng pagtestigo at pagpakita sa media para magladlad ng mga impormasyon. Naglabas muli ng sabpina ang NBI sa 18 ex-Marines pati na rin kay Defensor para buksan muli ang investigasyon. Initially parang 700,000 tapos parang in tranches babayaran siya. Yun nga yung gusto naming linawin. Bukod sa gusto naming malaman kung totoo talaga yung statement nitong individual na to, gusto namin linawin kung ano yung mga pangyayari talaga. Buwelta naman ni Defensor, ganito rin ang paratang kay Gutesa ng lumutang ito. Pero para kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, na isa rin sa mga nabanggit na tumatanggap ng kickback, kaduda-duda ang pananalita ng 18 ex-Marines. Sa panayam sa Radyo Patrol sa Is-30, sinabi ng mamabatas na halata na dinidiktahan sila. Nagtataka naman ako bakit ang sumasagot yung abogado.
Bakit hindi yung mga 18 Marines? At saka bakit pinipid yung mga information sa kanila? Okay. Kitang-kita naman kahapon kung paano sila tanungin. Pati pagpapaalala, may mga nakakalimutan pang mga detalye. Sa Lunes, posible ring imbitahan ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo ang 18 ex-Marines. Sabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, makakapagbigay ito ng proper venue para maisalaysay ang kanilang mga testimonya sa investigasyon sa flood control scandal. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Naghahanda na si Senator Erwin Tulfo na magsampa ng kaso laban sa mga dating sundalong nag-akusa sa kanya ng pagtanggap umano ng mga maletang puno ng pera. Ayon kay Tulfo, natatawa na lang siya sa mga gawa-gawang istorya ng 18 ex-Marines. Gayunman, hindi raw nila palalampasin ang usapin. Ayon pa sa senador, dapat magpakita ng ebidensya ang mga dating Marines laban sa kanya sa tamang forum. Nauna nang inimbitahan ng senador na dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes ang mga dating Marines, pati na si dating Congressman Mike Defensor. Nilinaw ng National Bureau of Investigation na i-validate pa nila ang ilang ulat na namataan umano si Senator Ronald De La Rosa sa isang yate na patungong probinsya. Ayon kay Director ng NBI na si Melvin Matibag, maaaring taktika lang ito para iligaw ang law enforcers na layong mahuli ang nagtatagong senador. Huling nakita si De La Rosa na lumabas sa Senate premises noong May 14 kasama si Senator Robin Padilla. Kasalukuyang nahaharap si De La Rosa sa ICC arrest warrant bilang co-perpetrator sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ibang balita, 3 araw na lang at pasukan na, kaya sa Divisoria tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga mamimili ng school supplies at uniforme sa darating na pagbubukas ng klase. Pero ayon sa mga tindera, matumal pa rin ang kanilang bentahan kumpara noong nakaraang taon. Yan ang umaranggadang balita ni Lestor Aler. Unti-unti nang dumaragsa ang mga mamimili ng mga school supplies at uniforme sa kahabaan ng M. De Santos Street sa Divisoria sa Maynila. Kahit na makulimlim at nagbabadyang masamang panahon, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpunta ng mga magulang kasama ang kanilang mga anak. Ayon kay May Mendoza, dumarami na ang namimili ng school supplies sa kanilang tindahan habang papalapit na ang eskwela. Bukod sa mga magulang, ilan din sa kanilang mga customer ay mula sa mga barangay. Pero sa kabila nito, matumal pa rin ang bentahan kahit na nanatiling mababa pa rin ang presyo ng mga ito. Medyo umano naman na dumadating na rin yung mga SK naming suki, yung mga pamigay, namimili na sila pa isa-isa. Samantala, medyo inaalat din ang tindahan ng uniforme ni Lilibet Bahalya. Kwento niya, piling araw lang din mabenta ang kanyang paninda. Okay naman yung bentahan ng uniform, pero medyo matumal pagka simpleng araw. Pero Sabado-Linggo, mabili naman. Ang presyo ngayon ng notebook ay nasa 120 hanggang 380 pesos depende sa klase, 10 hanggang 12 pesos kada peraso naman sa lapis at 10 pesos each sa ballpen. Nasa 25 hanggang 35 pesos ang pad paper, habang ang crayons naman ay nasa 40 hanggang 120 pesos. Para sa mga backpack naman, may mabibili ka na sa halagang 120 hanggang 350 pesos, habang ang trolley bag naman ay naglalaro sa 850 hanggang 1,200 pesos. Para naman sa mga uniform, ang polo at blouse ay nasa 230 hanggang 280 pesos, 200 hanggang 350 pesos sa pants at skirt, 105 hanggang 180 pesos sa t-shirt, at ang sando naman ay nagkakahalaga ng 100 hanggang 160 pesos. Dahil dito, kanya-kanyang diskarte ang ilang tindero-tindera para lamang makabenta. Sinasagad namin kahit pumatong na lang kami ng piso or dos, makabili lang sila at saka makapag-wholesale kami ng items. Kasi once na marami, yung barya maiipon, malaking bagay na rin sa amin yun. Umaasa naman sila na mas darami pa ang hahabol na makabili ng mga school supplies ngayong weekend hanggang sa magsimula na ang klase sa Lunes. Naglabas na rin ang DTI ng gabay sa pamimili ng school supplies na layong bigyan ng opsyon sa mga mamimili at impormasyon habang papalapit na ang pasukan. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pinaboran ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na mailagay sa hospital arrest matapos siyang arestuhin sa kasong plunder at graft.
Pinag-iisipan din ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na maghain ng kaparehong mosyon. Nagbabalik si Mari Ocampo. Ilalagay na sa hospital arrest si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan matapos aprubahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon dahil sa estado ng kanyang kalusugan. Ayon sa kampo ni Bonoan, sa edad na 80, nakararanas na umano ng iba't ibang karamdaman ang dating kalihim, kabilang na ang ilang komplikasyon sa puso, buto, kidney at iba pa. Kaya hiling ng kampo ni Bonoan, hospital arrest sa isang private hospital sa Pasig City. Tumutol ang prosekusyon sa hiling dahil hindi umano sapat ang mga dahilan ni Bonoan para mapagbigyan ng kanyang hiling. Anila, nakabiyahe pa ang akusado ng round trip sa Estados Unidos. Personal din siyang dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearings at nagampanan ng tungkulin bilang kalihim ng DPWH mula 2022 hanggang 2025. Ngunit ayon sa ruling ng 5th Division, may mga pagkakataong nangingibabaw ang humanitarian considerations kesa sa mahigpit na pagpapatupad ng detention rules. Kaya sa final court order, partially granted ang mosyon ni Bonoan. Sa halip na isang private hospital ididitine ang dating kalihim, sasailalim siya sa kustodiya ng PNP-CIDG sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Inutusan din ng mga doktor ng ospital na magsumite ng independent medical evaluation sa loob ng 5 araw para i-verify ang medical findings na iniharap ng depensa. Samantala, inamin ng legal counsel ni Senador Jinggoy Estrada na pinag-iisipan ng kanilang kampo na maghain din ng mosyon para sa isang hospital arrest. Kahapon, dumalo ang senador sa kanyang arraignment sa 2nd Division sa pamamagitan ng video conference. Ayon sa kanilang kampo, iniinda ni Estrada ang osteoarthritis, kung kaya't nahihirapan ang senador na magpakita ng personal sa court hearings. Parang you could consider it a potential pain management issue. Dati nakakayanan niya. Pinapatakbo siya ng ilang araw. Under stress, na-aggrave. Ang 2nd Division ang naghain ng not guilty plea sa kasong graft para kay Estrada matapos itong tumangging maghain ng sagot sa kanyang arraignment habang nakatakda pang ischedule ang bagong date ng pagbabasa ng sakdal kay Bonoan dahil sa kanyang kalagayan. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Hindi tinanggap ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan ang paghingi ng tawad ng nakainitang viral na pulis na si Corporal Simeon Suan dahil sa agresibong pag-aresto sa nakabanggaang senior citizen. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. To decide on the matter. Mula ang eksenang ito sa press conference ng National Police Commission kung saan nagkainitan ang viral na pulis na si Police Corporal Simeon Suan at si NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan po masasabi ko rito. Wag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Papapogi kayo, sir. Alam mo, Corporal Suan, kung ganyan na mga klase ng pulis dito, I'll be happy, the National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. We will show you what discipline is. Kalaunay, humingi ng tawad ang pulis pero may pahabol na hirit. Ako po ay buong kababaang loob na humihingi ng pasensya sa aking nagawang statement sa press briefing niyo kahapon. Batid ko po ang inyong kadhikain na linisin ang aming hanay, pero hindi ko po matatanggap ang tinatawag nating trial by publicity. Nang tanungin si Calinisan kung tatanggapin niya ang sorry ni Suan. Kailangan ko tanggapin, the offense was done in public. Diba? The offense was done against the public. Matatandaang ang pulis ay nag-viral sa social media matapos niyang arestuhin ang nakabanggang senior citizen sa agresibong paraan. Bumaha ng negatibong komento mula sa mga netizen ang bidyong ito, kaya agad inaksyonan ng NAPOLCOM. Bumuelta pa ang pulis na hindi siya nabigyan ng tamang proseso. He is being given due process. He's being given due process. The case is being investigated by the IMIS. Tuloy-tuloy lang.
He will be heard. There's a 6-member panel of commissioners. He will have his own trial. Di ba? Ang sinasabi kasi ng iba, no due process. But come on, you have to realize the offense was done in public. And it is my job as the vice chairperson and executive officer na nagpapaandar ng opisina. Trabaho ho natin to. Ayon kay Kalinisan, hindi dumating sa tamang oras si Suan, kaya dumiretso sila sa pagharap sa media. Sa banat na nagpapapogi lamang si Kalinisan, tugon niya. Hindi po ako papogi at hindi po ako tatakbo sa eleksyon. Ako po'y anak ng pulis na nagtatrabaho, gusto ko lang gampanan ng tungkulin ko. Nakatakdang magsampa ng kasong kriminal ang senior citizen sa Lunes dahil sa di umano'y pagbabanta ng pulis sa buhay nito. Iginiit ni Kalinisan, mananatili ang mahigpit na pagdidisiplina ng komisyon sa hanay ng pulisya hanggat mayroong paring mga di katangi-tanging pulis. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pasok na sa susunod na round ng Birmingham Open si Filipino tennis star Alex Ayala matapos magwagi laban sa pambato ng Russia na si Alina Charayeva nitong Huwebes sa score na 6-2, 7-5. Nagtagumpay at nasungkit ni Ayala ang quarterfinals ticket. Muli namang makakaharap ng 21-year-old Pinay tennis pride ang pambato ng Thailand sa susunod na kompetisyon. Una nang natalo ni Ayala ang Thai tennis player sa SEA Games noong nakaraang taon na. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Yes, Friday na. Nakakapagod tong linggo na to. Oo nga, makakapagpahinga rin kahit paano. Pero tanda mo, Lunes na naman yung susunod. Balik Senado na naman tayo. Parang before you know it, ayan na naman po tayo. Ha? Break muna. Happy weekend muna. Yes. Ako po si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.